Ngayon nga po ay meron ng mas madaling paraan para po tayo ay makapag-pay ng ating transactions online. Ganun din po ang pag-receive at pag-send ng money online, particularly using our GCash account. But ito pong mode of payment na to is also used na rin sa pag-transfer ng funds bank to bank and also from our e-wallet to our online shopping apps. So ito nga po ang paggamit ng QR code. In this manner po, may iwasan natin ang wrong send or yung mga typographical error. So dito sa ating GCash account, matatagpuan po siya dito sa gitna mismo. Yan, nakalagay QR. Alright, pag-click natin yan, ayan, kung meron ka pong QR code na printed, meron pong mga ganyan. Meron na rin po particular sa mga dep stores and sari-sari stores din, meron na. Or grocery shops, meron na rin po. Itatapat lang yan sa gitna para ma-scan niya. Okay, and the other options are, ayan po, mag-generate ka ng sarili ng QR code, nakalagay, generate QR, itong plus. And then, itong isa is upload QR. Yan po is kung meron ka ng QR code na nakasave sa iyong gallery, pwede yan ang gamitin mo. So, ngayon muna is mag-generate tayo ng ating personal QR code para lang po ipakita sa inyo. Pag-click mo po niyang generate QR code, and automatic yan, mag-generate siya ng ating personal QR code. Alright? Ayan, makikita nyo dyan is yung nasa unahan is pay using QR code. Pag yan ang kinlik mo, mag-generate siya ng QR and barcode. Yun po is ipapakita natin sa cashier, and then sila na po yung mag-i-scan and mag-enter ng mga amount and other options. Then yung pangalawa po is pay using Alipay, ayan, sa mga nasa abroad. And then ito pong pangatlo is ayan po yung i-generate natin, yung ating personal QR code para makareceive po tayo ng cash galing po sa ibang users. Yun po yung isi-save natin and then ipe-present natin or isi-send natin dun sa mga taong magsisend sa atin ng cash. And then yung next is yung sa commute. Pagka magko-commute tayo, for example sa MRT, LRT, or may mga bus na rin po na using QR code na rin. So, ngayon muna is mag-generate muna tayo ng ating QR code. So, i-click lang natin to. And then, ayan na po siya, guys. Ito po is pwede natin i-save sa ating gallery. So, save natin. I-click lang natin tong download para ma-save, no? Ayan, naka-save na yan. Alright, so papakita ko sa inyo kung paano paano siya gamitin. So, i-back lang natin to and ayan, babalik siya sa scanner. Mag-i-scan po tayo ng aking QR code from my other GCash account. Itatapat lang natin yan sa gitna. Ayan, ganyan. And then, ayan, mag-matic. Lalabas na po yung mga informations na kailangan. Like, yung account name and account number, which is yung GCash account natin. Then, click lang natin yung amount. And then, next is yung tick box. Then, send na natin. Ayan na po yun, guys. Na-send na siya. Next is yung pag-upload naman po ng ating QR code. Kung meron tayong nakasave
sa gallery. So, i-click lang natin tong upload. And then, ayan, ma-access na po niya yung ating gallery. And then, i-click lang natin yung QR code na nakasave sa ating gallery. And then, ayan, matik ko siya. Then, pwede na natin i-enter ang amount, etc. etc. So, yun na yun guys. Ganun lang po siya gamitin. And ganun lang yung kadali. Alright, be sure lang po na verified lahat ng account ninyo. Lalo na po yung sesendan ninyo na account ninyo. For example, magta-transfer kayo ng funds sa inyong Shopee account or sa inyong Lazada account or sa inyong bank transfer. Just be sure na verified siya. Alright, so sana pa may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat. Bye!